pabasar ni Kim kung saan 50 pesos lang po ang halaga. Nagsimula sa 50 pesos hanggang 2,000 ang halaga ng kanyang mga pre-love items. Kaya naman ito mga fanning, noon pang inilabas yang post niya ni Kim ay nagsimula na mag-ipon at yung iba, katulad namin ni Dondon, meron na nagbibili na bilhan sila. Bilhan sila ng item na kahit na anong item mula dyan sa pabasar. Ang dami-dami mga gamit ni Kim. Tama nga lang naman na ibenta na ni Kim yung kanyang mga hindi ginagamit o yung hindi pa niya ginagamit na ayaw naman niyang gamitin para at least makabili siya ng bago. Hindi, parang sinasabi rin kasi, di ba, na pag ngayon yung panahon, yung mga gamit mo daw na hindi mo ginagamit, ito daw yung time na dapat i-dispose mo na o ibenta mo or ipamigay mo na, especially sa mga sapatos daw. Pag ang shoes daw hindi mo na ginamit for 2 years or more, mas maganda raw na ipamigay mo na kasi nga mas nakakagaan daw. Every shoes daw na meron ka na hindi ginagamit, may weight daw yun sa yung pagkatao. Mas gagaan daw ang buhay mo pag pag konti lang yung ginagamit. Yan ang sabi dun sa okay. Meron man akong alam na kapag katulad ni Victoria, ni Dr. Vicky Bello, hindi siya mahilig mamigay ng kanyang mga ginagamit na mga gamit na kahit hindi niya na ginagamit, ay ayaw niyang ipamigay. Kasi nga daw, meron personal attachment at naniniwala siya na baka yung energy na meron dun sa damit na yon na naipasa niya, makakuha naman ng iba kapag ibinigay niya dun yung sa swerte. Oo, kaya nga yung mga bag na binibigay niya, hindi niya ginagamit yung iba. Yun naman yung sinabi ng iba na parang yung sa shoes nga, medyo pag pag dinidispose mo, binibigay mo sa iba, medyo gumagaan. Tsaka sabi lang ganun, kung ano man daw meron ka na nagamit, instead na ibigay, basta yung mga yung paborito mong ginagamit, yung palagi mong ginagamit, wag mo daw ibigay. Ang gawin mo, sunugin Siyempre, mo. lagi mong ginagamit ba't susunugin? Sunugin para daw hindi makuha nung iba. Di okay lang naman kung ibibigay ko sa kapatid ko para at least makuha niya yung swerte. Oo, tapos darating yung time na minamaltrato ka ng kapatid mo, inungud mo. Sa inyo yan. Kasi ano tawag dito, parang, di ba yung mga Chinese, yung parang gano'n. Yung mga mga Chinese, miniseries. At saka mga sabi vertical yan talagang yung minamaltrato. mga gamit pala ninyo, wag yung mga t-shirt na sinusuot nyo, basta yung mga sinusuot nyo, wag nyo palang gawing basahan. Bakit? Basta wag mo lang Paano kung luray-luray na? Butas-butas itapon na. mo na, pero wag mo na siyang wag mo siyang gawing basahan. Bakit? Kasi Mas magandang itapon. Pwede, baka naman maging patapon din buhay mo pag tinapon mo. Di magiging basahan ka daw. Yung palaging mas gusto mo bang maging patapon ka? Kung kasing ganda kung papatulan naman ako ng iba't ibang kalalakihan na talaga namang. Hindi, no? Pag patapon ka, tinapon ka sa basuran, aso lang ang makikinabang sa'yo. Tsaka langaw. Ay, asa na ba tayo? Kay Kim muna. Oo nga, yung kay Kim, Hindi, ako ang gusto ko lang dyan. Can you imagine, for charity pa din. Diba? So, may charity ba tayo? Wag mo Hindi na tayo ngayon. yung charity, tapos tayo tutulungan ni Kim. Siyempre, unahin mo na ni Kim yung mga Pero inabangan ko talaga kay Kim yung pabag niya talaga. Sana Kim, kung nanonood ka man, Pabag na ano? ipabag niya Little Bunny. Okay. Sana. Hindi, for sure, pag nakita tayo ni Kim, sabi ko, Kim, bigyan mo naman kami ng bag. Palagi naman namin promote yung mo, no? Kinonsensya. Harap-harap. Kapalan talaga. Sabi ni Kim, okay, Kuya Ray, okay, Kuya May Don. nagsabi nga sa akin pag may nirelease na bagong bag na malaki. Ah! Kasi syempre malaki talaga. Yung mga gamit ko kasi malaki, promise. Mas gusto ko yung malaking bag. Mahirap kasi pag maliit. Pero ang ganda ng bag mo recently. Yes! Lalo pero ka na. Hindi ako Panalo. Ako pag may bag ako, or may sapatos ako, o may bago akong damit. Hindi, mostly sa bag at saka sa sapatos, dinadala ko muna sa simbahan. Para at least. Para ma-bless muna. Tama naman. Ganon. Kahit na ginamit na ng iba. Ay, hindi. Pag ginamit na ng iba, Grabe, nakakatuwa at nakakabilib talaga ang balitang Kim Chiu nagbenta ng mahalagang gamit sa halagang 50 pesos. Sa totoo lang, hindi lang ito simpleng balita. May lalim at mensahe kung titignan ng maigi.
Una sa lahat, dito pa lang makikita mo na kung gaano ka-grounded si Kim Chu bilang isang artista. Sa kabila ng yaman, kasikatan at tagumpay niya sa industriya, hindi siya nakakalimot kung saan siya nagsimula. Ang pagbibenta ng isang mahalagang gamit sa murang halaga ay hindi dahil wala itong value, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang ibang bagay, tulad ng pagbibigay, pasasalamat, at pakikipagkapwa-tao. Marami ang nagsasabi na baka ito ay bahagi ng isang closet sale, charity event, o simpleng pagbabahagi sa fans. Kung ganito nga, mas lalo lang nitong pinapatunayan na si Kim ay hindi yung tipong kumakapit sa material na bagay. Para sa kanya, ang halaga ng isang gamit ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa kung paano ito makakatulong o makakapagpasaya sa iba. Isa pa, aminin natin, para sa fans, kahit 50 pesos lang ang binayad, sobrang priceless na ng item na galing mismo kay Kim Chu. Hindi mo lang binibili ang gamit, binibili mo rin ang kwento, alaala at koneksyon sa isang artistang minahal at sinubaybayan mo sa loob ng maraming taon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nagkakaubusan at nagiging viral agad ang ganitong balita. May mas malalim ding aral dito. Sa panahon ngayon na maraming artista ang sobrang taas ng presyo kahit sa maliliit na bagay, si Kim ay nagpapaalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa ugali at puso, hindi sa presyo ng kanyang mga pag-aari. At kung idadagdag pa natin ang konteksto ng sunod-sunod na biyayang natatanggap ni Kim Chu, career-wise man o personal, parang malinaw na mas lalo siyang nagiging mapagbigay habang mas pinagpapala. Hindi lahat kayang gawin yan. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang basta nagbenta ng gamit sa 50 pesos. Isa itong patunay na si Kim Chu ay marunong magpakumbaba, marunong magbahagi, at higit sa lahat, tunay na nagpapahalaga sa fans niya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon, solid at loyal pa rin ang suporta sa kanya ng maraming tao. Minsan talaga ang maliliit na kilos ang pinakamalakas ang dating. Para sa akin, napakaganda ng dating ng balitang ito at very Kim Chu talaga ang galawan. Hindi lang ito simpleng usapin na nagbenta siya ng gamit sa 50 pesos, ang mas tumatatak dito ay ang intensyon at ugali sa likod ng ginawa niya. Ipinapakita nito na kahit isa na siyang A-list celebrity, hindi siya nakakapit sa material na bagay at marunong siyang magpahalaga sa mas mahalagang bagay, ang pagbabahagi at pakikipag-ugnayan sa fans. Makikita rin dito kung gaano siya ka-down to earth. Sa panahon ngayon na maraming artista ang ginagawang negosyo ang bawat galaw, si Kim ay parang nagpapaalala na hindi kailangang mahal ang presyo para maging mahalaga ang isang bagay. Para sa fans, kahit 50 pesos lang iyon, sobrang priceless na dahil galing mismo sa kanya at may kasamang kwento at alaala. Isa pa, magandang mensahe rin ito sa publiko. Ang tunay na yaman ay nasa puso at karakter, hindi sa mga gamit na hawak mo. Kaya imbes na batikos, mas nangingibabaw ang paghanga at respeto ng mga tao sa kanya. Sa kabuuan ng masasabi ko, mas lalo lang pinatibay ng balitang ito ang imahe ni Kim Chu bilang isang mabuting tao, hindi lang bilang artista. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, solid pa rin ang pagmamahal at suporta ng fans sa kanya. Minsan talaga ang maliliit na kilos ang pinakamalakas ang dating. Malinaw na malinaw dito kung gaano ka-humble si Kim Chu. Sa dami ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging simple niyang probinsyana hanggang sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na artista ngayon, hindi siya nagbago. Hindi siya yung tipong nagiging sobrang attached sa mga branded o mahalagang gamit. Para sa kanya, ang halaga ng isang gamit ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa kung paano ito makakatulong o makakapagpasaya sa iba. Pangalawa, ramdam na ramdam dito ang malalim na koneksyon niya sa fans. Alam ni Kim na maraming tagahanga ang gustong magkaroon ng kahit maliit na alaala mula sa kanya. At sa halip na gawing mahal o eksklusibo, ginawa niyang accessible.
Isipin mo, 50 pesos lang, halos pamasahe o merienda lang yan, pero para sa fan, panghabang buhay na alaala na. Yan ang klasing artista na marunong makiramdam at marunong magbalik ng pagmamahal. Pangatlo, magandang halimbawa ito lalo na sa panahon ngayon na materialistic na ang mundo. Maraming tao ang nagho-hoard ng gamit, ipinagyayabang ang presyo at ginagawang sukatan ng halaga ang pera. Si Kim, kabaliktaran, parang sinasabi niya na okay lang bitawan ng mga bagay, mas mahalaga ang saya at tulong na maibibigay mo sa iba. Tahimik pero malakas ang mensahe. May aspeto rin dito ng gratitude at maturity. Kapag ang isang tao ay puno ng pasasalamat at kontento sa buhay, nagiging mas bukas siya sa pagbibigay. At sa kaso ni Kim Chu, makikita mo na habang dumarami ang biyayang dumarating sa kanya, career-wise man o personal, mas lalo rin siyang nagiging mapagbigay. Hindi lahat kayang gawin yan. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang basta nagbenta ng gamit sa 50 pesos. Isa itong patunay na si Kim Chu ay marunong magpakumbaba, marunong magbahagi, at higit sa lahat, tunay na nagpapahalaga sa fans niya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon, solid pa rin ang pagmamahal at suporta ng fans sa kanya. Minsan talaga ang maliliit na kilos ang pinakamalakas ang dating. Malinaw na malinaw dito kung gaano ka-humble si Kim Chu. Sa dami ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging simple niyang probinsyana hanggang sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na artista ngayon, hindi siya nagbago. Hindi siya yung tipong nagiging sobrang attached sa mga branded o mahalagang gamit. Para sa kanya, ang halaga ng isang gamit ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa kung paano ito makakatulong o makakapagpasaya sa iba. Pangalawa, ramdam na ramdam dito ang malalim na koneksyon niya sa fans. Alam ni Kim na maraming tagahanga ang gustong magkaroon ng kahit maliit na alaala mula sa kanya, at sa halip na gawing mahal o eksklusibo, ginawa niyang accessible. Isipin mo, 50 pesos lang, halos pamasahe o merienda lang yan, pero para sa fan, panghabang buhay na alaala na. Yan ang klasing artista na marunong makiramdam at marunong magbalik ng pagmamahal. Pangatlo, magandang halimbawa ito lalo na sa panahon ngayon na materialistic na ang mundo. Maraming tao ang nagho-hoard ng gamit, ipinagyayabang ang presyo at ginagawang sukatan ng halaga ang pera. Si Kim, kabaliktaran, parang sinasabi niya na okay lang bitawan ng mga bagay, mas mahalaga ang saya at tulong na maibibigay mo sa iba. Tahimik pero malakas ang mensahe. May aspeto rin dito ng gratitude at maturity. Kapag ang isang tao ay puno ng pasasalamat at kontento sa buhay, nagiging mas bukas siya sa pagbibigay. At sa kaso ni Kim Chu, makikita mo na habang dumarami ang biyayang dumarating sa kanya, career-wise man o personal, mas lalo rin siyang nagiging mapagbigay. Hindi lahat kayang gawin yan. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang basta nagbenta ng gamit sa 50 pesos. Isa itong patunay na si Kim Chu ay marunong magpakumbaba, marunong magbahagi, at higit sa lahat, tunay na nagpapahalaga sa fans niya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon, solid pa rin ang pagmamahal at suporta ng fans sa kanya. Minsan talaga ang maliliit na kilos ang pinakamalakas ang dating. Malinaw na malinaw dito kung gaano ka-humble si Kim Chu. Sa dami ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging simple niyang probinsyana hanggang sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na artista ngayon, hindi siya nagbago. Hindi siya yung tipong nagiging sobrang attached sa mga branded o mahalagang gamit. Para sa kanya, ang halaga ng isang gamit ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa kung paano ito makakatulong o makakapagpasaya sa iba. Pangalawa, ramdam na ramdam dito ang malalim na koneksyon niya sa fans. Alam ni Kim na maraming tagahanga ang gustong magkaroon ng kahit maliit na alaala mula sa kanya, at sa halip na gawing mahal o eksklusibo, ginawa niyang accessible. Isipin mo, 50 pesos lang, halos pamasahe o merienda lang yan, pero para sa fan, panghabang buhay na alaala na.
Yan ang klaseng artista na marunong makiramdam at marunong magbalik ng pagmamahal. Pangatlo, magandang halimbawa ito lalo na sa panahon ngayon na materialistic na ang mundo. Maraming tao ang nagho-hoard ng gamit, ipinagyayabang ang presyo at ginagawang sukatan ng halaga ang pera. Si Kim, kabaliktaran, parang sinasabi niya na okay lang bitawan ng mga bagay, mas mahalaga ang saya at tulong na maibibigay mo sa iba. Tahimik pero malakas ang mensahe. May aspeto rin dito ng gratitude at maturity. Kapag ang isang tao ay puno ng pasasalamat at kontento sa buhay, nagiging mas bukas siya sa pagbibigay.